Yan, may nag-chat sa akin, no, ang sabi, Sandrio, bakit ganon? Kung sino pa yung masama, yun pa yung lalong yumayaman. Kung sino yung hindi naman ganon kagaling, yun pa yung nakikilala. Kung sino pa yung bula ang propeta, yun pa yung tinatangkilik ng tao. Pero bakit ganon yung mga matatalinong tao, hindi sila nakikilala. Yung mga masisipag, hindi lahat ng masipag pinagyayaman. Bakit ganon, Sandrio? Parang napaka-unfair nga naman ng buhay, di ba? Sabi rito sa mga ngaral 9 verse 11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay hindi siya laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay di laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marurunong ay yumayaman. Napansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Kung pag-aaralan nating mabuti yung sinabi ni Solomon dito sa mga ngaral 9 verse 11, lahat ay dinaratnan ng malas. Sabi, di ba? So, kung pag-aaralan nating maigi, lahat ba ng mayayaman ay mapapalad? May mga mayayaman na pinanganak na gintong kutsara, nagsisuicide. May mga mayayaman na hindi nakaranas ng hirap, pero anong ginagawa? Lango sa droga, lango sa bisyo. 'Di ba? Meron dun tayo sa sikat. O, sige, sikat. Sandrio, bakit ganon? Itong mga masasamang taong to, sikat na sikat, pero yung mga mabubuting tao na nagsisikap mag-aral, bakit hindi sila sumisikat? Maraming mga sikat na radio announcer na tinitingala at pinapalakpakan ng mga maraming tao. Pero ano nangyari sa kanila? Inambush. Merong isang huli na radio station na radio announcer, di ba? Pinuntahan siya mismo dun sa bahay, binaril sa ulo ng gunman. Sikat. Patay naman. Sa mga celebrities, maraming mga celebrities ang sikat. 'Di ba? Katulad nila Lady Gaga, ni Britney Spears. 'Di ba? Nila sino pa? Yung mga ibang mga Hollywood na singers, mga sikat. Pero ano ba nangyari sa kanila? Yung dahil sa tindi ng kasikatan, nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Hindi lahat ng kasikatan ay nagdudulot ng mabuti sa isang tao. Hindi lahat ng kayamanan ay nagbibigay kabutihan sa buhay ng isang tao. Ngayon, bakit ba may mga tao, bagamat busilak ang kanilang kalooban at nais talaga nilang maglingkod sa Diyos, ikalat ang mabuting balita, pero hindi sila nakikilala? Hindi sila sumisikat. Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng spotlight. Bakit? Dahil dito ipinapakita na hindi lahat ng gusto natin ay matutupad. Hindi porket ginusto mo, yun ang mangyayari. Bakit ba hindi lahat ng gusto natin ay hindi nangyayari? Bakit ba hindi lahat ng iniisip natin ay hindi nangyayari? Bakit? Para matuto tayong magdasal. Para magkaroon tayo ng ideya na huwag umasa sa sarili nating kakayahan. Ang Diyos, binibigyan tayo ng isang panahon na kung saan tayo ay nagtatangis, nagluluksa, at lumuluha. Hindi dahil sa hindi ka mahal, kundi para ipaalam sa iyo ng Diyos na hindi mo kakayanin ang lahat ng bagay kung aasa ka sa sarili mong kakayahan. Kung ibibigay ng Diyos ang lahat ng iniisip natin, kung ibibigay ng Diyos ang mga ine-expect natin sa ginagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, maaalala mo pa kaya siya? Maiisip mo pa kaya na magdasal? Tignan nyo yung mga mayayaman. Ang daming pera, umuulan ng pera, hindi marunong magbigay, hindi marunong tumulong, pero nagpapakamatay. Bakit? Dahil sa sobrang concentrate sila sa marangyang buhay, sa komportableng buhay, nakalimutan na nilang magdasal.
Inisip nila na ang kanilang buhay dahil sila ay mayaman, wala na silang dadanasing problema. Kaya pag dumating yung problema sa mga mayayamang ito at hindi sila aware na may paparating na unos sa kanilang buhay, sila ay nagpapakamatay, lalong-lalo na sa maliliit na bagay. Kaya usually yung may mga depression, yung may mga anxiety, yan yung may mga pera. Kaya nakakatakot din maging madamot. Kasi kapag masyado kang greedy, masyado kang maramot, yan ang isa sa nagbibigay sa tao ng depression. Ikalawa, kasikatan. Hindi naman porket sikat ka, ibig sabihin magaling ka. Hindi naman porket pinanonood ka, ibig sabihin lahat na yan iniidolo ka. Maraming mga tao ang sumikat dahil sa kahihiyan. Merong mga tao na sumikat kumakain ng ipis, kumakain ng tain ng kalabaw, 'di ba? Si Boy Tapang. Meron namang sikat dahil nagmura dun sa loob ng jeep nung mga pandemya, ang daming mga kahihiyan, pero nag-viral. Sumikat. Iba-iba ang level ng pagiging sikat. At iba-iba din ang naibibigay nito sa buhay ng isang tao. Maaaring sumikat ka at nabigyan ka ng komportableng buhay, pero hindi laging magiging komportable ang buhay mo pag sikat ka. Madalas kapag ikaw ay ang nasa spotlight, madalas sila yung mga prone sa bashers, prone sila sa mga death threats, prone sila sa mga stress. Kaya usually, yung mga tao kapag dinatnan ng kasikatan at hindi nila alam kung paano i-handle ang kasikatan, saan sila bumabagsak? Sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Para sa akin, may mga times din naman, hindi naman ako impokrita, no, na nangangarap ako na sana dumating ako sa point na ma-interview ako ni Kuya Adrian Milag, or sana dumating ako sa point na ma-meet ko sa personal yung mga hinahangaan kong idolo. Sana dumating ako sa time na maging icon din ako, na hindi lang ako, puro na lang ako nakiki-idol. Gusto ko rin, Lord, na nahangaan din ako, na maging idol din ako. Dumarating ako sa ganong point, sa ganong part. Pero, hindi ko siya kahit kailang inisip na mangyayari yon. Kasi, iba-iba yung ating mga kapalaran. Di ba sabi nga doon sa mga ngaral 9 verse 11, hindi lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Kung sakali man na ikaw ay alam mo yung potential mo, alam mo na ikaw ay magaling, alam mo na may talino ka, hindi mo man marating yung nais mong marating, hindi ka man makapunta sa tugatog, lagi nyo pa rin ibibigay ang best nyo. Hindi maka second place man lang kayo, o maka third place, at least hindi siya worst. Hindi siya pangit. Hindi man natin kapalaran na mapunta sa top 1, pero at least kahit papaano, kung panonoorin ka, hindi ka rin naman kahit papaanong matatawag na worst. Kapag tayo ay gagawa ng isang bagay, wag tayong mag-e-expect na ito yung inaasahan kong mangyayari. Kasi usually, yung mga taong nagiging advance sa pag-iisip na dahil ang daming nanood sa debate ko o dahil ang daming nanood sa live ko, ganito na yung tatahakin ko, minsan yan pa yung hindi natutupad. Bakit? Kasi pinangungunahan natin ang Diyos. Gawin na lang natin ang gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. 'Di ba? Huwag lang tayong titigil sa mga nasimulan natin. Kumilos ka lang ng kumilos. Kung sa pakiramdam mo, feeling mo wala kang napapala sa ginagawa mo, ituloy mo lang. Kung pakiramdam mo yung ginagawa mo ay nagsasayang ka lang ng panahon, ituloy mo lang. Kasi minsan, yung mga negative thoughts na iniisip natin, yan yung mga barricades o yung mga humahadlang para makuha mo yung tagumpay na gusto mo talaga. Kung gusto mong makuha ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap, dapat unang-una magtiyaga ka. Magsipag ka.
Para sa akin, mas bibilib ako sa isang taong hindi matalino pero masipag at matyaga. Kesa sa saksakan nga ng talino pero saksakan din ng tamad. Mahirap lalo na pag ikaw ay nagsisimula. No, napakahirap kapag marami tayong pangarap na gustong maabot tapos hindi natin alam kung saan tayo talaga dapat magsimula. Pero ganun pa man, nalilito ka man kung saan ka magsisimula, ang mahalaga doon, sinimulan mo na. Ang mahalaga doon, nag-umpisa ka. Hindi man natin makuha, yun talagang gusto nating kunin, ang mahalaga, merong napuntahan yung pagsisikap mo. Hindi man siya naging the best. Kahit na alam mo na ikaw ang pinakamaganda, halimbawa, sumali ka ng pageant, ikaw ang pinakamaganda, tapos hindi ka nanalo. Hindi ka man nanalo doon, ang mahalaga doon, ibinigay mo yung best mo. Kahit sa mga quiz bee, alam mo na ikaw ang pinakamatalino sa kanilang lahat, pero hindi pa rin ikaw ang nanalo. Okay lang yun. Ang mahalaga, sinubukan mo. At itong paulit-ulit na pagtatry, nasubukan ng isang bagay para magtagumpay ka ay isang magandang senyales na gusto mo siyang makuha. Pero ganun pa man, mga kapanalig, hindi porkit masipag ka, ay makukuha mo na yung gusto mo. Marami pong masisipag na namatay pa ring mahirap. Katulad ng mga magsasaka, ang mga mangingisda, di ba? Maraming mga magsasaka na napakasipag, hindi pa umaano ang bukang liwayway, nasa sakahan na, pero namatay na mahirap. Maraming mga dito sa Maynila, maraming mga empleyado na saksakan ng sipag, mga call center agent na saksakan ng sipag, kahit bumabaha, kahit hanggang leeg na yung baha, pumapasok pa rin sa trabaho. Yumaman ba? Hindi. Namatay pa rin silang mahirap. Yung iba pa nga, may trabaho na, baon pa sa utang. Diba? Yung pangapanahong wala silang trabaho, wala silang utang. Pero yung nagkaroon ng trabaho, nabaon sila sa utang. Diba? Kaya kung kahit na iniisip natin na tayo ay masipag, matyaga, matalino, wag natin pangungunahan ang Diyos na dahil sa masipag ako, dahil sa matyaga ako, dahil sa matalino ako na yung makikilala ng mga tao. Tatangkilikin na ako ng mga tao. Wag ganon ang ating mentality. Kasi kapag ganon ang naging cycle ng isip mo, pinangungunahan mo yung plano ng Diyos sa'yo. Gawin mo yung bagay na gusto mong gawin. Gawin mo yung passion mo. Gawin mo kung saan ka masaya. Alamin mo kung saan ang talent mo. Alamin mo kung ano yung kakayahan mo. Mahalaga kasi yan eh. Kasi baka mamaya, di ba, halimbawa, parang sa negosyo, gusto mo magpatayo ng punerarya. Hindi ka naman pala marunong mag-make up ng patay. Sa tingin nyo, magsasucceed yung punerarya? Hindi. Dapat alam mo kung saan ka magaling. Kung magaling ka magluto, magkarinderya ka. Kung sa tingin mo magaling kang mag-preach, mag-presentations ka sa live. Dumalo ka sa iba't ibang mga communities and organizations. I-share mo yung knowledge and wisdom mo sa mga nababasa mo. Kung magaling kang kumanta, sumali ka sa mga singing contest. Kung magaling kang sumayaw, sumali ka sa mga dance contest. Dapat alam natin kung saan tayo nababagay. Kaya nga po hindi lahat ng preachers at hindi lahat ng mga debaters ay nagtatagumpay. Kasi meron po yang binabagayan. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak para maging magaling sa Bible. Hindi lahat ng tao ay pinanganak para maging masarap magluto. Hindi lahat ng tao pinanganak na magaling sumayaw. Hindi lahat ng tao pinanganak na maganda boses. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak na maganda ang muka, na sexy ang katawan. Kaya dapat alamin natin kung saan tayo nababagay. At kung alam man natin kung saan tayo nababagay, huwag natin agad isipin na ay makukuha ko tong goal ko na to. Hayaan natin si Lord. Ang tangi lang dapat natin gawin, kumilos ka ng kumilos. Tatandaan, mga Ngaral 9 verse 11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay hindi siya laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay di laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan
ng malas. Thy will be done, God's will kung nasan ka, kalooban niya yan.